po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay may dumulog sa panalangin. Mapagpalang Ama, salamat sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin ngayong umagang ito. At kami ay binigyan nyo ng pagkakataon na mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang paggabay ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang aming mga tunay na katayuan sa iyong banal na harapan. At kami ay mamuhay na ayon sa kagustuhan na maging kawangis ng aming Panginoon Jesucristo. Nawa Panginoon, ikaw lamang ang siyang maitaas, may maparangalan ngayong umagang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa ating pong pag-aaral ng Free to be Holy ni Jerry Ragg at Paul Shirley, nasa unang kabanata ho tayo, ikalawang bahagi ng Save to be Holy. Nung nakaraan ho, ang nalaman ho natin ang layunin ng Diyos sa kanyang bayan at sinasabi sa Ephesians 4:24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So, tayo ay itinubos at itinalaga bilang mga banal. Yun din ang sinasabi sa Colossians. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ng ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Sa madaling salita, tayo po ay niligtas upang maging banal or to become Christ-like. Ngayong umagang hong ito, gusto ko sanang palaliman pa ang ating pag-aaral sa tinatawag na holiness or pagiging banal. Kaya mag-uumpisa ho tayo sa Old Testament na kung saan ipinapaliwanag ng kapag sinabing banal, ito ay ang paghihiwalay o pagiging kakaiba o iba sa lahat ng mga bagay o mga tao. Ang konsepto po ng pagiging banal ay maaari ho nating unahin or umpisahan mula sa aklat ng Genesis 2:3 na kung saan ibinukod ng Diyos ang ikapitong araw bilang banal na araw. So ibig sabihin, hindi siya bagong konsepto. It is from the beginning. From the beginning itself, ang holiness ay nakatalaga na bilang isang paghihiwalay o pagiging iba sa mga tao o mga bagay. Kapag ang salitang banal ay iniuugnay natin sa Diyos, nagiging itong mas malalim at magiging mas makahulugan. Kapag sinasabing banal, ito ay nakabuod o nakatangi sa ating Panginoon kung sino ang kanyang likas, ang kanyang kalikasan, what He is. Pag sinasabi mong holy, it describes who God is. Kapag sinasabi rin nating banal, kung ano ang kanyang kalikasan or by nature. Being holy on what He requires. Pag sinasabi nating holy, ano bang mga gustong pagawa sa atin ng Panginoon? At kapag sinasabing holy is what He is doing. Ano ba ang gusto niyang layunin sa kanyang mga bayan? So kapag hindi natin nauunawaan ang tatlong bahagi ito ng kabanalan ng Diyos, nagiging pagsisikap na lamang ito ng ating kabanalan. Kumbaga nagiging hindi siya objective ang ating holiness. Nagiging subjective siya. Dahil gusto na lang nating maging banal, hindi na nawawala na ngayon ang pinakalayunin ng kabanalan. Ang kabanalan ay dumadaloy sa mga mananampalataya dahil ang Diyos ay banal. Ibig sabihin, ang Diyos na ating sinasamba ay banal, kailangan ang kanyang bayan na sumusunod sa kanya ay maging banal din. Kaya kung ihiwalay natin ang konsepto ng kabanalan sa ating pangsarili, pangunawa, magiging sariling merito by our own merits. So ang pagnanais na maging banal nang hindi ginagamit ang biyaya ng Diyos ay nagbubunga ngayon ng kawalan ng kapangyarihan maging
mamuhay ng may kabanalan. Kung hindi natin nakikita ang konsepto ang kabanalan ng Diyos, tayo ay namumuhay ngayon bilang isang sariling merito na lamang natin. Kumbaga, sumusunod na lamang tayo kung ano nasa paligid natin. Sa Lumang Tipan, may 3 punto ho siyang gustong bigyan diin ang kabanalan. Unang-una ho, kailangan nating malaman na ang kabanalan ay ang kadalisayan ng kalinisan. Ang Diyos ay banal, so ang lahat ng kabanalan ay nagmumula sa Kanya. Nothing else. Ibig sabihin, holiness is only described to our God. Wala nang iba. Pag inuugnay natin ang kabanalan, ang unang-una ho natin kailangan bigyan ng pangunawa at kaisipan, ito ay tungkol sa Diyos. Okay? So, sa pamantayan ng lahat ng ating mga tinatawag na banal, ito ay ang pamantayan ng Diyos. Hindi ibig sabihin kapag sinasabi natin, dinidescribe natin ang isang bagay o isang tao na banal, ito ay pamantayan sa ating Panginoong Diyos, hindi sa pamantayan ng tao. Ito ang sinasabi ni R.C. Sproul. Kapag tinatawag ng Biblia ang Diyos ay banal, pangunahing ibig niyang sabihin na siya ay lubos, na hiwalay, at nakahihigit sa iba pa. Ibig sabihin, if you describe one person or one thing to be holy, it is described as the most kakaiba, unique to all things. At ito ay nakadescribe lamang sa ating Panginoon. Ito yung madalas nating maling kaisipan ng ang salitang pagkakaiba. It's either na yung negative side niya ang ating iniisip, but ang sinasabi ho ng text na ho natin dito ay ang pagkakaiba ng higit sa lahat ng mga bagay. Yun ang pagka-description ng word ng pagkakaiba. Ang sabi ng short Westminster Catechism, question number 4, ano ang Diyos? Okay? Sabi ng short Westminster Catechism, ano ang Diyos? Ang Diyos ay espiritu, walang hanggan, walang simula at wakas, at hindi nagbabago sa kanyang pagkatao, karunungan, kapangyarihan, kabanalan, katarungan, kabutihan, at katotohanan. Ibig sabihin, walang pagbabago ang ating Panginoong Diyos mula simula hanggang eternity future. Walang pagbabago. From eternity past hanggang eternity future, siya ay makatarungan, makapangyarihan, banal, at ang kabutihan at katotohanan ay sumasa Kanya. Ito ang sinasabi ng Revelation 4:8. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat noon, ngayon, at magpakailanman. So ang nature ng holiness is only described to our Lord. So yun lang ang ibig sabihin doon. Yun din ang sinasabi ngayon na ibinigay na katangian ng Panginoon Diyos kay Moses. Nung sinabi niya sa Exodus 3:14, ako ay ako nga. Sinasabi niya doon na ipinapahayag niya ang bahagi ng kanyang kabanalan. Sino ang nagsugo sa iyo? Ano ang sasabihin ko sa kanila kung sino nagsugo sa akin? Sabi ni Moses. Ang sabi niya, sabihin mo sa kanila, ako ay ako nga. Ang ibig sabihin yon, ang nagsugo sa kanya ay ang Diyos na most holy. Siya ang pinaka-banal. Ang kanyang bayan ay walang katapusan at ganap. Ngunit ang pinakamahalagang katangian ay ang kabanalan ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan. Holiness is only described to our Lord. So, yun ang sinasabi ni Sinclair Ferguson. Ang kabanalan ng Diyos ay ang matinding kadalisayan ng kanyang walang hanggan at walang katapusang pagkatao. Ang perpektong kalinisan ng Diyos ang dahilan kung bakit siya likas na banal. Dahil walang bahid siya ng anumang kasalanan. That's what we need to understand sa Old Testament. Sabi niya doon, ang lahat ng pinagmulan ng ating kabanalan
ang tumutukoy dito ay ang ating Panginoong Diyos. All holiness should be described only to our God. Pangalawa ho, sabi ng Old Testament, being holy ay itinalaga para maglingkod. Okay? Being holy ay tayo ay itinalaga para maglingkod. Hindi lamang niligtas ng Diyos ang kanyang bayan, kung hindi sila ay itinalaga upang maging katiwala at tinawag na maglingkod. Ang word ho natin dito is consecrated, nilinis upang sila ay maglingkod sa layunin ng Panginoon. So, sa ganitong diwa, ginagamit ngayon ng lumang tipan ang mga salitang banal upang ilarawan yung mga gusali, yung mga araw, yung mga lupain, yung mga handog, at yung mga kasuotan ng mga tao. Ito ay ibinukod ng Diyos para sa paglilingkod, para sa kanyang layunin. Halimbawa ho nito ay ang mga kasuotan na ginagamit ng mga pari noong unang panahon. Ito ay dinescribe ng Panginoon ng mga banal kung paano nila gagamitin, i-describe ang mga kasuotan ng mga pari upang sila ay maging gamitin sa kanyang paglilingkod. Ang pagiging itinalaga ng Diyos sa mga nangangahulugang, ito ay ibinukod. Kapag ito ay tinalaga ng Diyos, ito ay ibinubukod para sa kanilang paglilingkod. Okay? So, sa madaling salita, yung tinatawag na holy ang isang bagay para ito ay magbigay ng layunin sa ating Panginoong Diyos para sa kanilang paglilingkod. At pangatlo ho, sa Old Testament sinasabi ng banal ay maging kawangis ng mga banal. Holy describe the holiness of His people. Tinubos ng Diyos ang kanyang bayan upang sa huli ay makilala siya sa kanyang moral na kadalisayan. Ibig sabihin, niligtas tayo ng Diyos upang mas makilala ang kanyang bayan ng mga banal. Sabi nga ho natin nung una, ang Diyos ay banal, kailangan ang kanyang mga bayan o ang kanyang bayan ay banal. Ito ang sinasabi ng Genesis 1:26. Lalangin natin ang Diyos ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, ibig sabihin, nung nilalang ng Diyos ang tao, sinasabi na niya, kibat doon ang kanyang paglalang ay ang kabanalan na ibinibigay sa tao. Hindi lamang ang kanyang wangis, ang kanyang itsura, ang kanyang ipinapahayag doon, kundi pati ang kanyang kabanalan ay binibigay sa pagkalalang ng tao. Dahil ang katangian at ang kilos ng Diyos ay banal, take note ho natin doon, dahil ang katangian ng Diyos at ang kilos ng Diyos ay banal, dapat ang kanyang bayan ay maging banal sa kanyang pagkatao at kung paano siya mamuhay. Ibig sabihin, kung ang Diyos natin ay banal, dapat din tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Yun ang sinasabi ngayon ng lumang tipan. Actually ho, mas pinalawak ngayon ito sa bagong tipan. Sa bagong tipan, sinasabi niya ngayon, pinalawak niya mismo. Mas pinabago niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malinaw at mas maliwanag tungkol sa kagandahan, kapangyarihan at practical na application ng kabanalan. Sa bagong tipan ngayon, kung mapapansin ho natin, ang mga mananampalataya ay itinalaga bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos bilang kanilang pagsamba. Romans 12:1. So, ibig sabihin, nung una, hindi lamang sila inihiwalay. Sa New Testament ngayon, sinasabi niya ngayon, sila ay ibinilang bilang handog, sacrifice, bilang mga banal at maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, bilang kanilang pagsamba. At sa New Testament ngayon, ito ang pagsamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan, na hindi na kailangan ng banal na lugar tulad ng panahon ng mga Israel noong lumang tipan.
Ibig sabihin, sa New Testament ngayon, noon, di ba, sabi ho natin, itinalaga ang isang bagay, isang gusali, na isang araw na banal. That's the Old Testament. Sa New Testament ngayon, sinasabi niya, you can worship our Lord God in spirit and in truth, regardless kung nasaan ka. So wala nang particular na lugar. Yun ang binabago ngayon ng New Testament. Hindi pa rin niya binabago ang way ng pagsamba, ngunit binabago niya ngayon kung saan ka. Wala nang particular. No particular place. Hindi na rin natin kailangan obserbahan ang mga banal na araw, banal na buwan, panahon na taon. Nababala ni Pablo sa mga taga-Galatia. Ibig sabihin, hindi lamang yung araw, specific na araw. Actually, maaari ko natin sabihin ito, dahil sa Pilipinas, Sunday pa rin ang ginagamit na araw na pagsamba. Ngunit sa ibang bansa, their worship day is Friday. But hindi ibig sabihin na parehas pa rin ang araw ng ating pagsamba, na kailangan sa ibang bansa at dito ay paparehas. Ang sinasabi ho ngayon is, inalis na ho na ngayon sa Old Testament yung specific na araw. Pero ang sinasabi niya is kailangan meron tayong araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Hindi na kailangan specific. At hindi na rin kailangan natin ng mga ritual na paglilinis, katulad ng ginagawa sa Old Testament, na nagkakaroon ng paglilinis sa sarili, mga paghahandog na kailangan ho nating maghanda pa ng baka, ng tupa, o ng mga ibon upang tayo ay maghandog na sinasabi ng Old Testament. Binago na ito ngayon ng New Testament nang nilinis na tayo sa pamamagitan ng katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pinakamagandang binigay sa atin ng Panginoon ng New Testament. Nung yung mga ritual na holiness na ginagamit nung Old Testament, binago lahat ito ng ating Panginoong Hesukristo, nang siya mismo ay naging handog at kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Ang mga mananampalataya mismo ngayon ay naging sisidlan ng Diyos at ibinukod sa kabanalan para sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Kaya nga ang sinasabi, you are now the temple of the Holy Spirit. Nasa sa iyo na ngayon ang pagsamba. Nasa katawan mo na ngayon ang pagsamba ng ating Panginoon kung ikaw ay isang mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, the Holy Spirit is with you. Ibig sabihin, wala ka nang kailangan pang puntahang lugar, wala nang pang kailangan ng paglilinis. Ito ay ginawa na lahat ng ating Panginoong Hesukristo. At may 4 na punto ho, sinasabi ang bagong tipan sa ating kabanalan. Una ho, ang kabanalan ay isinulat sa ating mga puso. So sa halip na ito ay ipakita sa mas malalim na antas ng kabanalan, ito ay umaabot dapat sa ating mga puso. Ibig sabihin dito, sinasabi ng Santiago 2:8, subalit nung una, nang hindi pa tayo ninyo kilala ang Diyos, kayo'y naging mga alipin ng ating mga hindi likas na Diyos, ay hindi tayo nagpapalaya ng mga Kristiyano mula sa tungkulin na hangarin ng kabanalan. Bagkus, tayo ngayon ay bunga ng bagong banal na pagnanasa na isulat ito sa ating mga puso. Hindi na ngayon ito by tradition, by sacraments. It is now written in the hearts of the Christians. Ibig sabihin, ang pamumuhay sa kautusan ng kay Kristo ay ngayon, ang pagsunod ay nagmumula sa ating puso. Tayo ay ginawa mula sa loob, papalabas. Ang ibig sabihin, hindi mo kayang gawin ang pagbabago nang hindi ka binabago ng Espiritu Santo. Ito ang kamangha-mangha doon. Nagagawa nating mamuhay ayon sa mataas at banal na pamantayan ng Diyos dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, kaya nating sumunod. Sabi nga ng sermon natin kanina. Okay? Hanggat ang Holy Spirit is nasa sa iyo, kaya mong gawin ang pagsunod sa kabanalan.
Hindi ka ngayon magkakaroon ng ah, hating puso. Hindi ka ngayon nagkakaroon ng kabigatan sa pagsunod. Kung hindi nagkakaroon ka ng kaligayahan, gawin ang mga ito. Nagkakaroon ka ngayon ng kagalakan. Kaya nga ang iyong personal, sabi nga ng sermon natin kanina, personal devotion, hindi mahirap sa isang mananampalataya. Dahil nakikita niyo may benefit sa Kanya. Nag-i-enjoy siya sa ating pakikipag-isa sa Diyos. Hindi mahirap ang mga to. Nagagawa natin ngayon mamuhay sa mataas na antas na pamantayan ng Diyos dahil ito ay pinagkaloob na sa atin ng ating Panginoong Yesus kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Kaya mong gawin ang mga bagay na ito dahil hindi ito pansariling lakas mo, kundi ang motibo mo ngayon ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang gumawa ng lahat ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. At ito ngayon ang magbibigay sa iyo ng motibo, ng kalakasan, na gawin, gampanan ang iyong mga spiritual na disiplina. At sa pamamagitan ng ito, ang bagong isip ay puspos ng Espiritu Santo. It is not on your own, on your will. It is the Holy Spirit. Kaya nga sabi ng sermon natin ngayon, kapag tayo ay iniwan ng banal na Espiritu, mabigat ang ating kahihinatnan. Hindi natin kayang gawin ang mga bagay na to. Dahil ikaw ay nakadepende sa iyong sariling lakas. Kaya nga, kaya natin gawin ang mga bagay na to dahil ang kaisipan ho natin ngayon, puno ang ating kaisipan ng ginagamit sa banal na kasulatan, ginagamit ngayon nating strength ng Holy Spirit. Siya ang nagpapaliwanag sa atin ng mga bagay nito. At sa huli, may katiyakan tayo sa mga pangako ng muling pagkabuhay. Ito ang katiyakan natin. Hindi ka ngayon magkakaroon ng doubt sa iyong kaisipan. Sabi nga ng sermon natin, totoo ba, Panginoon, nasa sa akin ka? Nung ako ay naghihirap, totoo ba na tinutulungan mo ako? Nagkakaroon ka na ng maling kaisipan ngayon, ng maling pananaw, dahil hindi mo nararanasan. Hindi mo nakikita ang kagalakan sa paglilingkod. Kaya nga, ang kapangyarihan na magtagumpay sa kasalanan ay sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, hindi sa ating sariling lakas. Kaya nga sa bagong tipan, inalis na ang mga ritual na to, yung mga kautusan na to, ang mga pagsunod sa mga mga ritual, kundi ginampanan na lahat ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, ang sinasabi ng bagong tipan, tayo ay hinubog ayon sa kanyang larawan. Ito ang mahalaga ho doon. Tayo ay hinubog ayon sa kanyang larawan. Sinasabi ni Pablo, itinalaga upang maging kawangis. That's what it means na to become Christ-like. Ang lubos na maging banal. Kung ating Panginoong Hesukristo ay banal, di ba dapat tayo rin, kung tayo ay nananampalataya sa Kanya, ay maging banal. Siya ang larawan na hindi nakikita. Nung Old Testament, hindi nila nakikita ang ating Panginoon. Nakikiusap siya sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ito ang binago ng New Testament. Nang nagpakababa ang ating Panginoong Hesukristo at nagkatawang tao, siya ngayon ay ang Diyos na larawan ng hindi nakikitang Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang pwede kong sabihin, ang pinaka-greatest example natin ng kabanalan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ho dapat ang maging huwaran ho natin, maging larawan ho natin ng kabanalan. Itong sinasabi ng Hebrews 7:26, banal, walang kasalanan, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan. Ito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay banal at nagtataglay ng kabanalan ng isang Diyos. Kaya tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay nagtataglay ng kabanalan ng Diyos. Kaya tinatawag siya ng Hebrews na liwanag ng kanyang
kaluwalhatian at ganap na larawan ng kanyang kalikasan. Ibig sabihin, lahat ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay totoo, katulad ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang pagkatao bilang tao ay taglay niya ang kaparehong katulad ng kay Adan, ngunit ang kanyang pagka-Diyos, siya ang nananatiling walang kasalanan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay totoo, siya ay tao, at siya rin ay Diyos. Diyos. Ibig sabihin, siya rin ang tinatawag na ako nga ng John 8:58 at Hebrews 13:8. Ang pagka-describe ng Panginoon sa lumang tipan kay Moses, ganon din ang pagka-describe sa bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo nang tinawag siyang ako nga. So walang anumang mga dungis ng karumihan at ang kabanalan lamang ay likas din sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang kanyang handog ay naging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Kailangan ho nating tandaan, lagi nating isipin ho, na tanging ang handog lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang tinanggap ng ating Panginoong Diyos bilang tunay na alay sa kaligtasan at kaparusahan ng kasalanan. Wala nang iba. Kaya nga ang bawat tunay na aspeto ng ating Panginoong Hesukristo ay katulad din ng ating Panginoong Diyos. Ipinabanal ni Kristo bilang Panginoon. Bilang Diyos na nagkatawang tao, ganap na tinupad ni Hesukristo ang lahat ng hinihingi ng kabanalan ng Diyos mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Ang kanyang matuwid na handog ang tinanggap magpakailanman. Kaya wala na ho dapat tayong kailangan gawin upang iligtas ang ating sarili. Ito ay ginawa na lamang, ginawa na lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kabanalan ni Kristo ang nagiging pamantayan ng bagong tipan. This time, sa New Testament, it is based on His Son, Jesus Christ. Ang magiging basihan ng kalwalaan ng kanyang katuwiran. Maaari nating maranasan ang biyaya ng Ebanghelyo, ngunit kung tayo'y hindi nakatingin sa kabanalan ng Kristo, hindi natin nauunawaan ang halaga ng biyaya sa pamamagitan ng katangian na maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang sinasabi lamang ng Ebanghelyo is manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi natin nakikita ang ating Panginoong Hesukristo na tao, na ang Diyos na nagkatawang tao, at siya ay 100% God, hindi natin nauunawaan na ito ang biyaya ng kaligtasan. Dahil ang tanging handog na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ang tinanggap ng ating Panginoong Diyos. Okay? Pangatlo, sinasabi ng New Testament ay ang mga banal ay ibinukod sa parehong paraan. Si Jesus ang pamantayan ng kabanalan. So the basis of our holiness should be in Christ alone, na gumagabay sa mga iglesia sa pagpapabanal. Kaya nga, ang magandang example lamang ho natin ng holiness ay ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat meron ho tayong mga spiritual discipline, still, our Lord Jesus Christ lamang ang ating greatest example ng holiness. Sa lahat ng itinuturo ng Biblia tungkol sa kabanalan, matatagpuan sa Kanya, kaya't walang mas mataas na sukatan sa kabanalan kaysa sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kabanalan ay ang pagiging katulad ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, if we are to be Christ-like, we should be holy just like Jesus Christ. Kung tayo ay mamuhay ayon sa katwiran ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ba dapat ang ating example, ang ating pamantayan,
ay ang ating Panginoong Jesus. Si Kristo ang matuwid at ganap na nagpakita ng kabanalan sa Diyos, ang kanyang buhay, kung saan nabigo si Adan, ngunit nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ay ibinukod ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan. So ginawang banal ng Panginoong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya ay by nature banal na, ibinukod siya nung siya ay nagkatawang tao, nagpakababa upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya nga ho, sinasabi ang larawan ng pagtatalaga ng lumang tipan sa Old Testament ay tinupad na ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Old Testament, maaari ho natin ibigay, ilarawan na ito ay pagpapakita sa buhay ng ating Panginoon. Umaasa sila ng Mesaya na darating sa Old Testament. But sa New Testament, dumating na ang Mesaya sa pagiging katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ho, dapat ho natin intindihin, hindi lamang ang Ama ang nagtalaga sa Kanya, ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama ho ang Triune God sa gawain ito. Itinalaga niya ang ating Panginoong Jesucristo sa sarili at ganoon din pinahiram siya ng Espiritu Santo upang gawin ang pinakadakilang layunin. Sabi nga, ang Diyos Ama ang nagplano, ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsagawa, ang Espiritu Santo ngayon ang nagbibigay ng pangunawa sa mga mananampalataya. So, dahil dito ngayon, tayo ay itinakda. Ito ang word. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tayo ngayon ay itinakda bilang isang maharlikang pagkakasardote, bilang banal na mga bansa, bayang pag-aari ng Diyos. So, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi lamang ito bagong buhay na ipinagkaloob sa iyo, kaligtasan, saka kasalanan, kung hindi nagkaroon ka ng bagong pamumuhay. Ang word ko natin dito is new identity in Christ. Kaya nga, ang sabi natin, the old has gone, the new has come. Binigyan ka na ng bagong identity, character, na dapat kang mamuhay ngayon ayon sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo na may kabanalan. Tandaan ho natin, kaya nga ho, ang sermon ho natin is parang may relation sa ating pag-aaral ngayong ngayong umagang ito, sa oras na ito is, nandun pa rin ho ang pagsunod. Ang kagalakan na sumunod ka sa iyong spiritual na disiplina, ang siyang nagpapakita ngayon na ikaw ay tunay na bayan ng ating anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, ito ngayon ang pang-apat ho natin na punto sa bagong tipan. Tayo ay tinuturuan ng biyaya upang maging banal. Huwag ho natin kalimutan that holiness is by grace. Bilang mga mananampalataya, nagsisikap tayo sa ating kabanalan dahil sa ating pagiging inaring matuwid ni Jesucristo. Tayo ay niligtas sa kasalanan upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan dahil sa biyayang ipinagkaloob sa atin. So, ang sabi ng 2 Corinthians 7:1, nilisin ang ating sarili sa lahat ng karumihan, sa laman at espiritu, at ginawang ganap ng mga kabanalan sa takot sa Diyos. Ang biyaya ng Ebanghelyo ang nagtuturo sa atin ngayon ng kabanalan. It is because by the grace of our Lord kung bakit tayo nagkakaroon ng holiness. That's why we are holy. It's because of our grace, hindi dahil sa mga ating sariling gawa. It's all about the grace of our Lord. Hindi tayo
ah, kayang gawin ang ating kabanalan sa ating likas na kalakasan, kundi nakadepende lamang tayo sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. So ang lahat ng turo ng Biblia tungkol sa kabanalan, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ngayon, pinapalawak ito nung natupad ni Heso Kristo ang lahat ng hinihingi ng kautusan. Ibig sabihin, kaya nga ho, ang biyaya ngayon ng ating kabanalan ay hindi na by sa mga situation, hindi na sa lugar, hindi na sa araw, hindi na sa ano na ginagawa ng lumang tipan, kundi ito ay ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang concept po natin dito, ang pakikipag-isa natin kay Heso Kristo, tayo ngayon ay ibinukod sa paglilingkod ng Diyos. Kaya nga ho, ang tunay na mananampalataya ay hindi maaaring wala siyang ministry. Okay? Hindi maaaring wala siyang ministry. Dahil siya ay itinalaga, ibinugod upang maglingkod sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ay pinabanal kay Yesu Kristo. Kaya tinatawag din tayong mga banal. Tayo ay pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang bawat itinalaga ng kautusan ang nagpapakita sa atin ng kabanalan ng Diyos na tumatawag sa atin sa mga mananampalataya upang magsikap tayo sa ating kabanalan. Kaya ang pagpapala ng pagpapabanal ay nagpapatuloy sa ating buhay. Hindi ka humihinto. Hindi kung saan tayo ay nasa pinaka mababang antas ng ating buhay, iisipin ho natin. Sabi nga ng sermon natin kanina, kung pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Hindi. Actually ho, mas nagpapaliwanag ho dapat sa isang mananampalataya na ang ating Panginoon ay nasa sa iyo kung ikaw ay dumaranas ng paghihirap dahil ikaw ay itinutuwid ng ating Panginoong Diyos. Huwag mo natin isipin na tayo ay nilisan ng ating Panginoong Diyos sa ating mababang punto ng ating buhay. Kaya nga, habang ninilayan natin ito, may isip natin ngayon, sino ba talaga makakagawa ng kabanalan? Kung ito ay practical mong iisipin, paano natin magagawa ang kabanalan? Wala ho tayong kakayahan sa ating sarili. Hindi natin kayang gawing banal ang ating sarili. Kaya doon ho tayo kailangan dumipende, tumingin sa ating Panginoong Heso Kristo. Siya ay ang tagapamagitan at pinagmulan ng kabanalan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nakikipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo. Naging karunungan, katwiran, kabanalan, at katubusan natin ang ating Panginoong Jesus. Ayon kay Joel Dickey, ang pagpapabanal ay nakasentro sa personal na buhay ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa ugnayang ito, may katiyakan tayo, kapangyarihan upang mamuhay ng may kabanalan. So it's not our own merit. It's all about still through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang sabi ni Pablo sa mga Korinto, ang pagbabago ng mga mananampalataya, dati tayo ay mga makasalanan, ngunit ngayon, hinugasan, pinabanal, at inaring ganap na matuwid sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ipinapakita nito ang gawa ni Heso Kristo, hindi ang ating mga gawa, hindi para sa pagpapawalang sala, kundi para sa kasalukuyang pagpapabanal, continuous sanctification or holiness. Bagamat hindi natin ganap ang ating kabanalan, tayo ay nilinis mula sa kasalanan at dapat tayong mamuhay ayon sa larawan ng kabanalan ng Diyos. Ang pagbabagong ito, tandaan ho natin, ay ang bunga ng ating pakikipag-isa kay Heso Kristo. At ang kanyang kagalakan, ang ating kagalakan, ito ay magiging motibo natin
sa ating pagsisikap sa kabanalan. Kung ikaw ay may kagalakan, kung ikaw ay isang makasalanan, nakita mo ang iyong desperadong buhay, ngunit ikaw ay niligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa tiyak na kapahamakan, hindi ba ito ngayon ay ang maging motibo mo upang ikaw ay gampanan, magsikap sa iyong kabanalan? Kaya nga, ito ang nagpapakita sa iyong buhay ngayon, sa mga oras na iyong ginuugol sa buhay mo. Is it, marami ho ba tayong panahon sa ating prayer life? Marami ho ba tayong panahon sa ating personal time? Family devotion? Ibig sabihin lamang ho ito, dapat ho natin kakitaan sa ating buhay ang bunga ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo at dapat tayong mamuhay ng may kabanalan. Ginawa ni Kristo na nagdala ng bagong katotohanan ito sa ating buhay. Kaya nga ho, sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Hesukristo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang ganap na kaligtasan ay nagsisimula sa atin ngayon. Ito ang mabuting balita. Malaya na tayo mula sa kasalanan upang mamuhay tayo ng may katwiran at may kabanalan sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kaya ang mga mananampalataya ay itinalaga ng Diyos bilang mga banal upang siya ay luwalhatiin sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ibig sabihin, ang pagluwalhati sa Panginoon, parating nakaakibat ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay. Kaya kung kayo po ay hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi ka pa malaya sa alipin ng kasalanan, hindi mo mararanasan ang biyaya ng kabanalan. Ang puot ng Diyos ay nasa iyo pa ring buhay dahil ito ang kabayaran ng kasalanan. Ikaw ay patungo sa impyerno. Tandaan mo natin na alam ng Diyos ang ating katayuan. Hindi niya tayo maaaring ipagsapalaran at hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanyang kabanalan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo na mamatay sa krus para tubusin ang mga makasalanan. Sa tulong ngayon ng Espiritu Santo, ito ngayon ang magbibigay ng pangunawa sa katotohanan ito, ang tiyak nating pangangailangan ng tagapagligtas. Kaya ang sinasabi ho ng Ebanghelyo, magsisi, manampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo para sa iyong kaligtasan. At kung ito ay nakamit mo na, mamuhay ka ng may kabanalan. Sumunod na may kagalakan sa iyong puso upang maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong ho, ano ba ang ibig sabihin na maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo? How to become Christ-like? Ito po ang ating sasagutin kung luluobin sa susunod po na linggo. So, yun lamang ho. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, salamat po sa katotohanan ipinagkaloob niya sa amin ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga kasulatan ng lumang tipan at ng bagong tipan, ay nakita namin ang mga biyaya mo na siyang kailangan ho namin na kaming mga mananampalataya ay lubos na dapat na dumipende sa aming Panginoong Hesukristo, sa aming pamumuhay bilang iyong mga itinalaga, hinirang na mga banal. Nawa, Panginoon, sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay kami na kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. At gampanan po namin ang mga bagay na nung una pa lamang ay iyong itinalaga na para sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ganun din, Panginoon, salamat po sa mga biyaya at pagpapala na aming tatanggapin ngayong oras na to. Salamat po sa mga pagkain na iyong hinahanda. Nawa maging kalakasan ito ng aming mga pisikal na pangangatawan
upang patuloy po kami na na maglingkod para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.